Batiin natin ang manlalaro ng asul na panig na nanguna sa karera, mula sa Japan. Toyoki Asakura. Here comes the blue corner from Japan. I give you Asakura Toyoki. Ang mga manlalaro ng asul na panig ay nasa posisyon na. Batiin natin ang palakpakan. Taicha Master ng China, Han Filong. Here comes the red corner from China. I give you Han Feilong. Ang asul na side player ay si Toyoki Asakura. Edad, 24, taas, 173 cm. Sa mga profesional na laban, nanalo siya ng 6 sa 13 laban. Kulang manlalaro ng panig na si Han Filong, 22 taong gulang, taas 180 cm. Profesional na record na may 12 laban at 1-0 panalo, 3 beses. Ang referee para sa aming laban ay si Nansong Tan. Kamusta sa lahat mga manonood? Kasalukuyan kang nanonood ng ika-negatibo siyam na leg ng Sichuan Nia Emi Legend Show, Chengdu Stock. Kasalukuyan kaming nasa gymnasium ng Sichuan University. Ako si Tony, ang nagkomento. Ako si Dong Jenka. Ang kasalukuyang kaganapan ay ang men's 75 kilo super bucket. Ang manlalaro ng pulang panig na si Han Filong ay nakaharap sa isang lalaking manlalaro ng hapon, Toyoki Asakura. Si Han Filong ay isang direktang disipulo ni Wang Zanjun, isang kilalang Tai Chi master sa ating bansa. Pinag-aaralan ko na ang ilang mga pamamaraan at taktika ng Tai Chi. Isang tradisyonal na martial art ng mga diskarte sa pakikipaglaban sa Tai Chi. Isinama sa nakabagong taktika ng malayang pakikipaglaban. Sa nakaraang laro, ginamit ni Han Filong ang isang napakagandang sipa ng sakripisyo sa sarili na direktang pinatay ang kanyang kalaban. Makikita natin kung paano siya gumanap laban sa manlalaro ng hapon na si Toyoki Asakura sa laban na ito. Hindi katakataka na nakasuot si Han Filong ng ganoong mahabang pantalon. Ito ay isang napakanatatanging uri ng pantalon ng labanan. Ito ang tradisyonal na estilo ng Tai Chi ng China. Pagkatapos ng magkabilang panig ay umakyat. Tignan natin ang Asakura Toyoki natin. Napansin naman na may ginagawa pa rin si Asakura Toyoki. Ang pinakamalalim na estilo. Napilitan si Asakura Toyoki na pumasok sa sulok ng lubid na ito. Ngunit ngayon, tingnan natin si Toyoki Asakura sa isang pose. Wala namang malaking bagay para sa akin. Hindi mahalaga. Ngunit ngayon, tumalikod siya at nagtulak pabalik. Pagkatapos ay isang pababang chop. At sa wakas, ang Asakura Toyoki na yon. Nagkaroon sila ng bukas na pagkakataon. Naglunsad siya ng kontra-atake. Ang hanay ng mga galaw na ito, napakahusay na ginawa ito ni Han Filong. Ang pangalawang kamay ay isang tuwid na suntok na sinusundan ng isang mataas na pagwawalis mula sa harap na binti. Umiwas si Han Filong sa oras. Ang paglipat na ito ay masyadong dramatiko. Nawala ng balanse si Asakura Toyoki. Kung gumamit ka ng labis na puwersa, mawala ng balanse at madulas. Nakita ko si Asakura Toyoki na nagtutulak ng bola. Asakura Toyoki ngayon, nakita ko na napakababa niya nito. Pagkatapos, habang nagsisipa siya, nagkataon na naabutan niya si Han Filong. Pag-charge pasulong ng may ganoong momentum. Ito ay dahil ang iyong nag-iisang sumusuporta sa binti ay hindi matatag. Sa tuwing handa ka nang mag-move on, pinabagsak siya ni Han Filong. At ngayon, si Han Filong, ginampanan din niya ang papel na ginagampanan ni Zhao Yun, isa sa 5 general ng Tigre ng Shuhan. Ayon sa kasabihan, naaaralan ni Zindan ang pag-urong ng mga humahabol. Malaki ang naiambag niya kay Shuhan sa pamamagitan ng pagkapanalo ng mga kabayong Han. Isinasantabi ang sipa sa harap pag-atake, pagkatapos ay tuwid na suntok mula sa likod. Pagkatapos ng paglapit sa isa, ang isa ay isang mahigpit na yakap at isang hagis. Ipinakita pa rin niya ang momentum ni Zhao Zilong. Ngayon, nang siya ay bumagsak, siguro kapag nakatagpo mo ang Asakura Toyoki na ito, coach ito. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsenya sa referee. Side, front swing, pababang paghahati. Maaari ko bang tanungin si Coach Dong, ang pababang paggalaw ng chop ay, aling pamamaraan ng pakikipaglaban na tinatawag? Taekwondo. Nagsimula ito sa Taekwondo.
Ang mga tricks sa loob, ang pababang chop ay direkta, dahil sa malayang pakikipaglaban. Sa kompetisyon na ito, ang pababang chop ay lubos na makapangyarihan. Malakas ang puwersa at mabigat ang puwersa, at ang anggulo ng pag-atake na ito. Mahirap ipagtanggol, dahil ginagamit nito ang hind foot sole, itinapon ng diretsyo pababa. Kaya ipagtanggol, maliban kung mag-withdraw ka, maaari mong gamitin ang iyong braso upang ibaluktot ang iyong braso upang ipagtanggol. Gayon din, ang iyong utak ay maaaring atakehin. Gayunpaman, ito ay talagang napakakapakipakinabang. Sa freestyle fighting rule na ito, diba? Panoorin ang mabagal na paglalaro, si Han Filong ay muli. Inilabas niya ang kanyang sakripisyo sa sarili. Isakripisyo ang iyong sarili para sipahin ito. Nagmula sa karate. Ang unang kalahati ng kanyang paglipat. Ito ay katulad ng isang front row. Pag-ikot pasulong ng ganito. Ngunit sa buong proseso, matapos gumulong ang dalawang paa, bubuksan nito ang isang paa at durugin ang pasulong. Gumawa ng isang paggalaw kung saan ang isang binti ay bumaba. Mahirap para sa mga kalaban na husgahan ang hakbang nito. Ito rin ay isang hakbang upang sugpuin ang zero voice. Sige, magsisimula na ang ikalawang round. Tignan natin ang unang laro. Tignan natin ang kalidad ng paggalaw ng skater na ito ng hapon. Malinaw na mas mababa ito kaysa sa kalidad ng paglipat ni Han Filong. Kahit anong ipagtanggol niya, ginagamit pa rin niya ang parehong pamamaraan tulad ng kanyang mga galaw at sa mga tuntunin ng bilis at kapangyarihan. Kasama rin dito ang aesthetic appeal. Napakaganda ng mga kilos ni Han Filong. Si Toyoki Asakura ang kumuha ng front pedal. Hindi siya bumangon, hindi lubos na nagpapalabas ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, gumawa si Han Filong ng isang backup na hakbang upang kontra-atake. Pindutin ng direkta, kasabay nito, kinopya ko ito sa kamay. Itinaas niya ang binti na ito. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang bumabagsak na kilos. Ngunit ang throw na ito ay hindi nakapuntos ng anumang puntos. Ang mga puntos ay hindi binibilang sa score ng hukom. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ngayon lang, ito ay si Toyoki Asakura. Napatingin ang referee. Medyo nakataas ang tuhod ni Asakura Toyoki sa crotch ni Han Filong. Kaya't pinaalalahanan siya ng referee na bigyang pansin ang isang bagay. Pinayuhan ng referee na patuloy na lumaban, na magpatuloy sa paglalaro. Isa pang pagkahulog ng binti. Sige, nagwawalis si Han Filong mula sa likuran. Yun lang ang backhand punch ni Asakura Toyoki. Nais ni Han Filong na samantalahin ang isang pagkakataon, bago pa man niya mailabas ang kanyang suntok. Pindutin ang iyong buong sentro, laban sa iyong mga binti sa harap. Ang layunin ni Han Filong ngayon pa lang, gusto ko sanang isubo ang kanyang paa, dahil dito nawalan siya ng balanse. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Ito ang hindi nakuha na sipa ni Han Filong. Pagkatapos ay nahuli siya ni Asakura Toyoki. Ilang sandali pa, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Medyo nag-atubili. Tignan mo si Toyoki Asakura, na paulit-ulit na ginamit ang malapit na saklaw na ito. Paglukso up na may isang tuhod strike para sa malapit na saklaw. Pagkatapos ay gumawa ng ilang pag-atake. Tignan natin ang mga linya ng kalamnan ng katawan ni Han Filong, pati na rin ang mga kalamnan ng deltoid ng balikat. Pagkatapos ay ang biceps, triceps, napakalinaw at naiiba. Sa palagay ko ay si Asakura Toyoki ngayon. Isa pang pambaraya. Ngunit ang pababang split na yon ay may curve. Diagonal pababa, nakahilig pababa. Matapos maghatid si Asakura ng backward sweep kick. Hinawakan siya ni Han Filong, pagkatapos ay kinuha ang sipa at nahulog. Dahil ang binti ay nahulog at hindi nakapuntos. Napakahusay na paatras sweep binti. Sa madaling salita, ito ay isang paraan upang makagambala sa ritmo ng pag-atake ng kalaban. Kapag lumapit ka, babagsak ka sa sahig. Bagamat walang mga puntos na binibilang, ngunit pagkatapos mong mahulog, kailangang ayusin ng buong katawan ang distansya nito, dahil masira ang ritmo mo. Napakatalino pa rin ang diskarte. Sige, tapos na ang round 2. Hindi na nakagawa ng anumang mapanganib na laro ang Ironman sa panig sa una o ikalawang laro. Bagamat malapit nang matapos ang unang laro, nagsakripisyo si Han Filong. Ngunit hindi ito tumama sa marka.
Napakabait ng magkabilang panig. Ikatlong round ng laban. Ang parehong mga manlalaro ay nagyakap ng napakainit. Inilabas ni Hanfilong ang isang serye ng mga combo punch. Ngunit ito ay walang kabuluhan. Ito ay talagang kapanapanabik niya. Asakura Toyoki ay nagbibigay ng isa. Direktang tumalon sa pamamagitan ng pag-atake ng tulo. Ngunit pinabagsak siya ni Hanfilong. Pagkatalikod niya, sinipan niya ang kanyang singit. Ito ay napakasakit. Ang pag-ikot ng binti na ito ay dapat na kinuha mula dito. Mula sa anggulo na kanyang inilalabas. Dapat ay nakatutok ito ng diretsyo sa hita ni Toyoki Asakura. Kung ang takong ay itinapon ng direkta sa hita na ito, dapat itong pinsala ng kalaban. Ang pinsala sa kalaban ay dapat na makabuluhan. Tignan natin ang reply, hindi sa shot na ito, o kaya ay nangangahulugan na ang laro ay maaaring magpatuloy. Napakaganda ng aming loob na pagkakataon. Pinalakpakan ang manlalaro ng hapon na ito. Nagpatuloy ang laban. Ang dalawang panig ay nagkaroon ng napakalaking pagkilos sa kanilang mga nakaraang laban. Ginagawa nitong madali para sa magkabilang panig na yakapin. Magkakasunod na kombinasyon ng suntok para sa mga pag-atake. Ngunit niyakap siya ni Asakura Toyoki. Isa pang sipa ng sakripisyo sa sarili. Ngayon, ang kulang side player ay ang suko ng fist. Ang manlalaro ng hapon na ito ay lumipad paakyat na may lumilipad na tuhod. Napakadelikado. Ngunit umiwas si Hanfilong sa gilid. Ngunit ito ay napakadelikado pa rin. Pababa. Ngunit ang magnitude ay masyadong malaki. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo kay Hanfilong. Bahagyan niyang iniangat ang kanyang ulo para maiwasan ito. Nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Nagsimulang nagsagawa ng show ang dalawa. Maraming mga dramatikong eksena. Ang mga manunood ay sumabog sa mga alon ng palakpakan. Ito ay isang napakakagiliw-giliw na tugma. Ganito ang pagganap ng ating mga manlalaro ng hapon sa court. Napaka-nakaka-relax. Isang serye ng mga combo punch na dapat sundin. Si Hanfilong ay nagsasara ng hakbang-hakbang, diba? Ang paninindigan ng manlalaro ng hapon ay medyo parang labanan sa gubat. Ang huling 1-0 segundo, isa pang sipa ng sakripisyo sa sarili. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Sige, tapos na ang laro. Tapos na ang laro. Sa buong tatlong laro, ang estilo ng paglalaro ni Hanfilong ay tila medyo pamantayan. Bagamat may ilang kakaibang pagsasakripisyo sa sarili na tulad nito. Down split, napakalaki ng magnitude. Ngunit ang mga manlalaro ng hapon ay nagpakita rin ng mahusay na pagdala. Ang magkabilang panig ay madalas na tumutugon sa malalaking dala. Kaya't walang isa man sa panig ang gumawa ng pagsunod. Banggaan ng kanilang mga katawan. Dahil dito, ang magkabilang panig ay nagsimulang makisali sa maraming pagyakap at pagpapagulong. Ang lahat ng mga referee ay gumawa ng nagkakaisang kontrol para sa laban na ito. Nangingibabaw ang red flag. Binabati kita kay Hanfilong. Minumungkahi ko na ang lahat ay masigasig na palakpakan. Salamat ang aming manlalaro ng Thank you very much.